So now let's start the 2-point perspective. Kung sa 1-point perspective, meron tayo dong 1 vanishing point. Dito naman sa 2-point perspective, meron tayo 2 vanishing points. Isa sa left at isa sa right. Okay, this is your right and this is the left side. So, gawa tayo dito ng vanishing point. And dito sa left. So, kailangan katapat silang dalawa. Mahirap gumuhit talaga ng diretso. Hindi siya perfect. Okay. So, next natin gagawin gagawa tayo ng guidelines. Ito po ang vanishing point. 1. And then vanishing point 2. And the line horizon line. Okay? So, gawa na tayo ng guidelines. Mas madali ito pag nakapapel ka So, extend nyo po yun hanggang dun sa kabilang side. Kasi magko-converge po yung mga lines. Ang hirap. So, dito naman sa right side, mas madali ditong gumuhit. Okay. Alright. Ganda. Okay. Parang gusto ko pang guhitan dito. Yan. So, papansin nyo, dito sa baba ng vanishing points, horizon line, dito ko lang nilagyan ng guidelines. Gagawa tayo ng object below our eye level. So, example na gawin natin ay chair ulit, upuan. So, step 1, what we do is to find a square plane. So, for example, this is square plane. Let's have the vertical lines. Hindi siya pantay, pero it's okay. I'm trying my best. Okay. So now we will make that square plane a cube. I will make a straight line here. Follow the guidelines in making cube. Sana hindi ako magkamali. So, pag walang guideline dun sa dapat mong guhitan, magiging guide lang sa'yo yung mga line na nandyan para dun sa gagawin mong line. Para mabuo mo yung cube. Tulad nito, ito yung line pero hindi siya sakto dun sa gagawin kong cube. So, gagawin ko na lang siyang guide. So, that is the foundation of our figure, which is the chair. So, gagawin natin itong top ng chair, yung pinaka-top, i-fill natin siya para hindi tayo malito. And then, the 4 corners ay magiging legs ng chair. So, hindi naman kita yung isang leg doon. So, ayan.
At bahala na tayo kung saan natin ilalagay yung sandalan ng chair. Dito ba sa right side or sa left side? So, parang gusto ko dito sa right side. At sa panggagawa rin nito, nagkaroon din tayo dito na gagawin natin yung lines according to the guidelines. Ayan. So, nakagawa na tayo ng chair in 2-point perspective. So, paano naman kung nasa taas? Pero bago natin gawin yung 2-point perspective na nakatingin tayo sa taas o nasa taas ng eye level natin, yung tinitingnan natin, paliwanag ko muna kung ano yung 2-point perspective. So, sa 1-point perspective, meron tayong one direction na sinusundan kung saan tayo nakatingin. Ngayon, sa 2-point perspectives, meron tayong 2 ways which our eye level met. Ibig sabihin nun, meron tayong vanishing point 1 and vanishing point 2 na nasa isang horizon line. Kung nasa kalsada tayo na meron dalawang daan, saan ba tayo pupunta? Sa kaliwa o sa kanan? So, we're in the middle of the road and the objects around the road or besides the road, kung ano yung mga nasa tabi nun, paano ba natin may drawing yun? Yung tinutukoy dito sa 2-point perspective. Kung ito yung right street or road, at ito naman yung left street, lahat ng objects mula sa'yo papunta sa right ay papaliit ng papaliit. Ganyan din sa papunta sa left. Yung mga square planes dito, sila nagre-represent kung gaano kalaki o gaano ka-wide yung mga objects mula sa atin, malapit sa atin, papalayo, papunta dun sa ating vanishing point, kung saan nagva-vanish na because napakalayo na. Pero dun tayo nakatingin, dun nagmi-meet yung ating eyesight. Okay, let's try the 2-point perspective when we are looking up. Gaya ng nasa baba, gawin natin din sa taas. We will make guidelines. Going up, which will intersect the lines from from the vanishing point 2. Hindi perfect, pero mas maganda itong gawin talaga sa paper kasi mas maganda yung sitting position ninyo at yung arms and fingers position. But in the sense na nag-demonstrate tayo, kailangan natin ng mas malaking view para mas makita nyo ng mas mabuti. But I want to apologize kung hindi man ganun kaganda yung gawa natin. Gawa ko pala. Yung gawa ko. So, gagawin natin, una natin gagawin maghanap ng square plane. So, ano yung drawing natin sa taas? Upuan din. So, I want my chair with this square plane. And after that, we will make cube. I'm going to make cube going down. Following the guidelines. Okay.
Kung mapapansin nyo, mas malawak yung front nito kaysa dun sa back. Kasi, our view, our sight is becomes narrow. Diba, pag lalayo siya, lumiliit. Kaya yung nasa unahan is mas malapad kaysa dun sa nasa likuran. Okay. Next is, we will make the chair na. So, ang gagawin natin is, nakabaliktad yung chair. So, kung nakabaliktad yung chair, ito yung upuan niya. Wala na siyang tinta. Gamitin natin itong blue. So, nandito yung upuan niya. And then, dito yung legs. Okay, natatakluban yung isang leg. Okay. So, next is yung sandalan ng upuan. Okay, sundin natin yung mga lines, mga guidelines, yung vertical line, at yung mga guidelines na converging to vanishing points. Lock natin para mas makita niya. Okay. O, diba? So, we have now a chair na nasa taas pero on 2-point perspective pa rin. Diba? Amazing! So, let us summarize how can we draw objects in 2-point perspective. So first, we make 2 vanishing points, left and right. And then, we make guidelines from these 2 vanishing points. And then, we draw lines, vertical lines. We will find a square plane and make a cube and use the guidelines to draw your object. So that is the end of this video. So the next lesson is about 3-point perspective, looking up and looking down.